Viral ngayon ang video ng isang vlogger sa loob ng St. John the Baptist Church sa Jimenez, Misamis Oriental. Makikita siya sa tabi ng lalagyan ng holy water ng simbahan. Sa isang punto, makikitang dumukwang siya dito. Hindi malinaw sa video, pero sabi ng simbahan, dinuraan umano ng babae ang lalagyan ng holy water. O dili kini dula-dula lang, giyama-yamaan o gipanamastamasal ang maong simbahan, mao nga kini atong iuli o atong ihalad ngadto sa Ginoo pag-usab. Kay ang balaod sa simbahan mao man gayon ang kaluwasan sa tao. Sabi ng simbahan, ang insidente, sacrilege o paglapastangan daw sa bahay ng Diyos ang ginawa umano ng vlogger at isang malaking kasalanan sa relihiyong Katoliko. Dahil sa insidente, pansamantalang ipinasara ang simbahan ni Osamis Archbishop Martin Humuad. Nagtipon ang lahat ng mga pari sa simbahan at sa pamamagitan ng isang dasal, sinelyuhan ang pintuan ng simbahan. Hindi pa masabi ng obispo kung kailan ito muling bubuksan. Ang St. John the Baptist Church sa Jimenez sa Misamis Occidental ay naitayo noon pang late 19th century. Dineklara din itong National Cultural Treasure noong 2001. Until further notice, tungod kay usa kini ka dako nga salaod nga nahimo dili lamang sa usa ka tawo kundi dili apektado ang katawhan tungod sa gitawag og corporate sin. Inautunta nga doon natay mga penitensya, doon natay mga pag-ampo nga paghahimuon, doon natay mga sakripisyo nga paghahimuon. Pero sa isang video post, itinanggi ng naturang vlogger ang aligasyong dinuraan niya ang lagayan ng holy water. Gayunman, humingi siya ng paumanhin sa simbahang Katolika. Nay mga tao nakasunod nga nung maluwa ako dito, wala may tao nakasunod sa ako. Gusto ko mga ipasaylo sa tanan nga Katoliko kung nakuan manggali sa inyo ang mga nakasala ako. Ayon sa PNP, nagbabalak na magsampa ng reklamo ang LGU at kinatawan ng simbahan laban sa content creator. Posible sila mag-cite under Article 133 of offending the religious feelings. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, nakatutok 24 oras. Bahagyang dumami ang mga walang trabaho sa bansa nitong Hunyo kumpara sa kaparehong buwan noong taong 2024. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Pumalo sa 3.7% ang unemployment rate na katumbas ng 1.95 million na Pilipino. Mas marami yan sa 1.62 million na unemployed noong June 2024. Pero mas kaunti yan kumpara sa mga unemployed nitong Mayo na umabot ng 2.03 million na mga Pilipino. Kabilang sa mga sektor na nadagdagan ng trabaho nitong Hunyo ay ang wholesale at retail, pangisda, construction, finance at kalusugan. Ayon pa sa PSA, buwaba naman sa 11.4% o katumbas ng 5.76 million ang mga underemployed nitong Hunyo. Sila yung mga may trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Arestado ang alkalde ng San Simon, Pampanga matapos akusahan ng pangingikil ng 80 milyong piso sa isang steel manufacturing company. Dinakip din ang 5 sundalong bodyguard nito, pati ang isang doktor na umunoy nagsilbing middleman sa krimen. Nakatutok si John Consulta. Di na nakapalag si Mayor Abundio Punsalan Jr. ng San Simon, Pampanga nang makorner ng NBI Intelligence Service sa isang entrapment sa Clark, Pampanga. Na-recover sa entrapment ang 30 million pesos na marked money na binigay sa alkalde sa nangyaring meet-up. Sa labas ng isang restaurant, arestado ang 5 bodyguard ni Mayor na nakunan ng matataas na kalibre ng baril. Ang isa sa mga bodyguard, member ng AFP na wala umanong maipakitang mission order kung bakit siya nagbabodyguard kay Mayor. Arestado rin ang isang doktor na umano'y nagsilbing middleman sa transaksyon. Nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng isang steel manufacturing company na hinihingan ni Mayor ng pera para maituloy ang kanilang operasyon sa San Simon. Naka-receive nga kami ng reklamo na itong mayor ng San Simon, Pampanga ay humihingi ng
pera para mapahintulutan silang makapag-manufacture ng steel dun sa lugar niya. So, yung complainant pumayag, pero ang laki ng hinihingi, 80 million. 30 million muna paunang bayad. Pag lumabas na yung resolution, ay tsaka ibabayaran yung kakulangan. Nung tinanggap na ni Mayor, ayun, inaresto na siya ng ating mga operatiba. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang alkalde at mga kasamahan, pero tumanggi ang mga ito. Mayor, totoo po ba yun, Mayor? Iniimbestigahan na kung may papel ang mga armas na nakumpiska habang naharap sa reklamong Anti-Graft and Corrupt Practices Act at robbery extortion ang inarestong alkalde. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi bababa sa 82 bahay sa Kabangkalan City, Negros Occidental ang nasira matapos bayuhin ng napakalakas na hangin. Pero hindi daw ito buhawi kundi ang tinatawag na downburst. Wala namang bagyo pero itong eksenang gumulantang sa mga residente ng Barangay Bantayan sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Napakakapal ng buhos ng ulan na sinabayan pa ng napakalakas na hangin na ayon sa ilang residente, mistulan na raw itong isang buhawi. Ang pinaniniwalaan nilang dumaang buhawi, tumagal lang daw ng mahigit 15 minuto. Pero ganito kalala ang iniwang pinsala nito. Hindi bababa sa 82 kabahayan na nasira. Ang bubong ng isang bahay, sumabit pa sa kable ng kuryente. Hindi naman nasaktan yung mga tao, pero yung mga bahay, nagiba. Pinabigyan naman sila ng mga ayuda. Pero ayon sa Pag-asa, ang bumayo sa Barangay Bantayan, hindi isang buhawi kundi ang tinatawag na downburst. Ito yung biglaan at matinding pag-ulan sa isang partikular na lugar sa loob ng maikling panahon. Ang downburst ay dulot ng intense o matinding moisture sa isang lugar. During that time kasi naka-monsoon break tayo dito sa may Negros at meron na mataas na moisture content. So yun yung dalawang mahalagang recipe para magkaroon tayo ng cumulonimbus clouds na eventually nagiging mga thunderstorms nga, no? And kapag naging mas malala pa yung pag-form at naging makapal at mas deep pa yung pamumuo ng cumulonimbus clouds, doon tayo nagkakaroon ng mga severe thunderstorms na yun nga, isa sa mga consequence niyan is yung napakalakas na ulan at napakalakas na hangin, which includes downburst. Ang downburst, delikado. Ang malakas kasi nitong ulan ay maaaring magdulot ng flash flood at landslide. Habang nakakapinsala naman ng mga ari-arian at kapaligiran ang dala nitong malakas na hangin. Paano ba natin mapoprotektahan ang ating mga sarili sakaling may humagupit na downburst? Kuya Kim, ano na? Kapag may downburst, importanteng manatiling kalmado. Huwag lumabas ng bahay kung hindi kailangan. Isara din ang mga bintana at pinto para maiwasan ang pagpasok ng tubig. Lumayo sa mga ilog, bundok o matatarik na lugar dahil maaaring magkaroon ng baha o landslide. Kung nasa kalsada ka, iwasan muna ang pagmamaneho, lalo na kung mahina ang visibility. Ang paghagupit ng downburst hindi natin kontrolado, pero kaya nating maghanda at mag-ingat para makaligtas sa panganib. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang bagong silang na sanggol sa Cavite na inabandona sa isang kanal sa masikip na pagitan ng dalawang bahay. Kinailangan pang sumiksik sa maliit na butas at makitid na siwang ang sumagip sa sanggol. Ang latest sa baby at sa kanyang inang menor de edad sa pagtutok ni Oscar Oida. Dahil sa narinig na munting pag-iyak, kung kaya pilit na isiniksik ng lalaking ito ang sarili sa isang maliit na kwadradong butas. At nang silipin sa isa pang anggulo, makikita ang ginagapangan niyang siwang sa pagitan ng pader ng dalawang bahay. Sa baba niya, sa may tila kanal, may tila gumagalaw. Isang bagong panganak na sanggol na wala kahit anong saplot. Umiiyak. Kasi pagsilip nila, yung sanggol ang nandoon. O di ngayon, syempre po, kumilos na kami para maanuan. Pagsilip namin, baby nga, tapos binibidyoan, buhay pa. Sa video, kita kung paanong halos hindi magkasya ang lalaki. Ang kanyang paa, nakaangat pa, malayo sa lupa kung nasaan ang sanggol. Pero maya-maya pa, makikitang naiyuko niya patagilid ang sarili.
At sa ilang saglit, inangat ang kanyang braso. Bit-bit na ng isang kamay ang kaawa-awang sanggol. Agad siyang binalutan ng tela ng mga nakaabang sa loob ng bahay. Ang mga tagpo na nangyari nitong Lunes, mabilis na kumalas sa iba't ibang social media post. Kanina, nakilala ko ang kumuha sa baby na si Kent. Di raw niya alam kung paano niya napagkasya ang katawan sa butas ng exhaust fan. Nang pagbaba ko po doon, medyo dumistansya lang po ako ng konti doon sa sanggol para di ko nga po siya matapakan. Tapos, iginilit ko na lang po yung pinakakatawan ko para makuha ko lang po siya. Kumbaga gumanyan lang, nakaganyan lang po ako noon. Pati yung pag-abot kong ganyan, nakaganyan lang po ako noon. Pag-angat ko po ng yun, kinuha na po siya nung isa kong kasama na nag-aalalay na kunin yung sanggol. Di pa malinaw ang detalye sa kung paano napunta ang sanggol sa kanal. Pero ayon sa barangay, napag-alaman kalaunan na may minor de edad na nagsilang umano ng sanggol sa lugar. Bagay na kinumpirma naman sa amin ng pulisya. Bagamat di nagpa-interview sa harap ng kamera, sinabi sa amin ng kanilang VAUC officer na iniimbestigahan na nila ang pangyayari at kasalukuyan na umanong nasa maayos na kondisyon ang mag-ina. Inoobserbahan sa di tinukoy na ospital ang baby, habang nasa mga kaanak ang kanyang ina. Bibigyan namin ng intervention yung mag-ina, lalo na yung baby. Kung hindi pa siya kayang alagaan dahil minor de edad yung nanay, ay pwedeng i-take over ng social welfare. Kung may kapasidad ang magulang, i-guide namin yung pamilya sa tamang pagpapalaki doon sa baby at kung ano yung needs. Doon sa bata na nanganak, intervention for counseling, sa edukasyon niya kung kailangan ipagpatuloy ulit yung pag-aaral niya. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga kaanak ng ina ng sanggol, pero tumanggi sila sa panayam. Di na namin babanggitin ang edad, pero pasok siya sa edad 15 pababa na ayon sa batas ay exempted sa pananagutang kriminal. Bagaman kailangang isailalim sa intervention program tulad ng counseling at rehabilitation. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Update po tayo sa Senado kung saan nagpapatuloy ang botohan ng mga senador para i-archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Senado, nakatutok si Rafi Tima. Rafi. Vicky, inabot ng halos sa 4 na oras yung debate ng mga senador tungkol sa motion ni Senate Minority Leader Tito Soto na ipagpaliban ang motion ni Senador Rodante Marcoleta na ilagay sa archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botong 5 pabor at 19 na hindi pabor, nagdesisyon ng mga senador na pagbotohan na ang motion tungkol sa kahihinatnan ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Bukod sa minorya na kinabibilangan ni Senate Minority Leader Tito Soto, Senator Ping Lacson at Senator Risa Ontiveros, bumoto rin pabor sa pagpapaliban sina Senador Bam Aquino at Senador Kiko Pangilinan na miyembro ng mayorya. Dahil dito ay nagbobotohan na nga ngayon ang mga senador sa motion ni Senador Marcoleta. Ang unang motion ni Senador Marcoleta ay tuwiran ng i-dismiss ang impeachment complaint laban kay VP Sara, bunsod sa desisyon nga ng Korte Suprema na labag daw ito sa konstitusyon. Pero matapos ang ilang oras na diskusyon at debate ay pumayag si Senador Marcoleta na sa panukalang sa halip na i-dismiss ay ilagay na lang ito sa archive. Sa ganitong paraan ay masusunod pa rin daw yung desisyon ng Korte Suprema pero maigigit pa rin ng Senado yung kanilang kapangyarihan. Sa ngayon nga ay nagbobotohan na itong mga senador sa motion na ilagay sa archive ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nominal voting ang ginagawa ng mga senador. Ibig sabihin ay pinapayagan ng mga senador na ipaliwanag yung kanilang boto. Kapag nanalo ang motion ni Senador Marcoleta, ibig sabihin ay wala nang mangyayaring impeachment trial dito sa Senado. Pero posibleng mabuhay ito sakaling baliktarin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon at pumabor sila sa motion for reconsideration na inihain ng mababang kapulungan ng Kongreso. Sa huling bilang, Vicky, ay isang senador pa lamang yung tutol sa pag-archive sa motion. 5 na ang senador na pabor. Yan pa rin ang latest mula dito sa Senado. Vicky? Maraming salamat sa update mo, Rafi Tima.
Patapos na naman tayo. Kayo ba, anong inaabangan ninyo matapos ang isang nakakapagod na araw? Vicky? Syempre yung yakap ng mga baget at yung magtsinelas at kumain. Si Emil. Yan din yung gusto ng isang taga-Germany. Taga-Germany? Pero kakaiba po ang kanyang cuddle buddy. Sino kayo? Ano? Kung si Lolong may alagang buhaya na si Dakila, itong si Christian Cowleys may alagang alligator na may habang 2.5 metro o mahigit 8 feet. Walang takot niya itong niyayakap at kasama pang maligo sa pool. Naku, huwag niyo basta gagayahin niya. Kung delikado. Hala. Ang American alligator pinangalan ng Mrs. Mayer. Alaga siya ng pamilyang pawang mga circus artists. Ipinamana pa ng ama sa anak ang buhaya. At ngayon siya na ang hands-on na nag-aalaga po rito, mga kapuso. Mahigit 4 dekada na nilang kasamang alaga na napakabait daw. Ni minsan hindi umano ito nanakit o nang atake. At dahil sa kakaibang relasyon nila, naging atraksyon na rin ito sa lugar. Ayaw na niya. Ay, naku, stuffed toy na lang. Stuffed toy na lang. Dyan. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.